Person Harry Roque. Magandang umaga, Yusek Rocky. Magandang tanghali, buong Pilipinas. Una sa lahat, ipinapaalam po namin sa inyo na nag-issue ang direktiba ang ating presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng PhilHealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10 2C ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Healthcare na nagpapataw ng mas mataas na kontribusyon habang meron tayong problema po sa COVID-19. Inanunsyo na rin po ng POEA at ng OWA na hindi na po i-require ang pagbayad ng ng PhilHealth premiums ng mga OFW para sila po maisyuhan ng kinakaulang mga papeles, yung tinatawag na OEC para makalabas ng bansa. Bilang Pangulo sa Healthcare Law sa 17th Congress, lilinawin ko lang po, wala po sa batas na nagsasabi na dapat patawan ng mga OFWs ng karagdagang premium sa pamamaraan na nais pong ipatupad ng PhilHealth. Yan po ay nasa Implementing Rules and Regulation para lang po sa kaalaman ng lahat. Magandang araw mga viewers. Ito po si naman sa ginawa na yung mga kasama sa video na ito. Ang pag-usapan po natin issue sa about sa PhilHealth or yung sinasabi nilang Universal Healthcare ng Pilipinas. Regarding po dun sa pagbabayad, sa ngayon po ay nakansila po yung or nasuspended yung pagbabayad natin mga OFW. Pero nangangamba po ako kasi baka po after ng lockdown or after ng COVID-19 ay ipagpatuloy nila ang paniningil nila sa atin. Yung sinasabi nila na pag daw po umuwi tayo ng Pilipinas, hindi daw natin makukuha yung OEC natin na galing sa POEA kung hindi natin mapulipid yung utang natin o responsibilidad natin sa kanila sa PhilHealth. Dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10 2C ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Healthcare na nagpapataw ng mas mataas na kontribusyon habang meron tayong problema po sa COVID-19. Papakita ko po sa aking video yung calculation ko dito sa ating contribution. Ang nakalagay po kasi doon sa PhilHealth is pag once daw po na sumahod tayo ng 10,000 hanggang 60,000 ay makakaltasan tayo ng 30% sa year of 2020. At 2.75 naman in 2019. Pero hindi ito napatupad sapagkat sa dumadaan na COVID-19. Ito mga ka-viewers yung computation ko. Kung may nakikita kayong mali, pwede nyo pong i-suggest, i-comment po lang po dito sa video na ito para mapag-usapan po natin. Suggestion pwede rin po mga ka-viewers. So ito po, pag sumahod po tayo ng 10,000 sa isang buwan, ang magiging sahod po natin noon sa loob ng 12 months ay magkakaroon tayo na 120,000. So, ang contribution po natin every month is 300 at sa isang buong taon naman po ay magkakaroon tayo ng 3,600. Dito sa bayaran nito, wala akong nakikitang problema. Siguro okay lang yan sa atin mga OFW. Kung itong babayaran natin ito ay mayroon tayong panghahawakan na ito ay mapapakinabangan natin. Kasi kung hindi natin ito mapapakinabangan mga ka-viewers, para saan pa na nagbabayad tayo ng ganito kalaki? Ito po yung computation ng 2020 kung sakaling na-implement nila to. Sa
ano po, tawag nito, 2021, ayan po siya. Yan. Nakikita niyo po na pag sumahod po kayo ng 10,000, may 350 po ang mawawala sa sahod natin na contribution natin dito sa anong tawag nito, sa PhilHealth na ito, sapagkat magiging mandatory. Sa paggawa nila nito ng ginawa nilang mandatory, hindi po kasi maganda kasi wala pong laan or plataforma na pwede natin ito mapakinabangan tayong mga OFW. Kasi may narinig po ako doon na pwede natin ma-reimburse yung ginastos natin dito sa ibang bansa kung tayo ay nagkasakit sa loob lang ng 180 days. Sakali namang maospital sa ibang bansa, huwag mag-alala. I-reimburse pa rin ng PhilHealth ang bahagi ng iyong mga gastusin. Isumiti lamang ang mga sumusunod sa alinmang tanggapan ng PhilHealth sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagka-discharge. Kung halimbawa ikaw ay nagpunta dito sa ibang bansa at nagkaroon ka ng sakit sa noong naka 1 year ka na, pag uwi mo sa Pilipinas, hindi mo ma-reimburse yung ibang kinastos mo sapagkat tapos na po yung palugit nila. Okay, so ibig sabihin yung binayaran mo sa PhilHealth magiging libre. Okay? So yung sinasabi nila na maliit lang ang contribution natin, hindi. Dahil marami po sa atin or marami sa atin ng mga OFW, mga magagandang trabaho na may mga posisyon na sumasahod sila ng more than 40,000. Pag 40,000 po ang sahod mo, 46,800, ang magiging kaltas mo po every month is 1,638 and 19,656 sa isang taon. So malaki-laki po yan mga ka-viewers. So ito po ay ating pag-isipan natin ito kasi hindi po maganda itong ginagawa ng PhilHealth sa atin. Magiging maganda lang ito kung mayroon silang plataforma na yun nga, mapakinabangan natin dito sa ibang bansa kung sakaling magkasakit tayo. Iwala parang magbabayad lang tayo ng hindi natin alam or hindi natin alam kung ano yung binabayaran natin. So yan, ito yung 2022. Sa 2022, magkakaroon po tayo ng 4%. 4%. Ang sumasahod po ng 10,000 ay magkakaroon ng 400 every month na bayaran sa PhilHealth or contribution. Magkakaroon naman po ng 4,800 sa isang taon. Okay, so lipat po tayo dito sa 2023. Ito siya. Sa 2023 ay magiging 45% na po. Magkakaroon tayo ng 450 yung sumasahod ng 10,000. Tapos yung sumasahod ng 46,800, magkakaroon siya ng 2,106. Tapos 25,272 naman po ang annual contribution niya. So malaki-laki na dyan ang ating contribution. Ayan, sa 2024 magiging 5% na. Ayan siya. So makikita niyo yung monthly contribution, yun po yung contribution natin every month. Tapos yung annual contribution, yun po yung babayaran natin na sa isang taon. Ito si 10,000 ng sahod. Magkakaroon siya ng 500, magiging 9,500 na lang ang sahod niya. So 2024 magiging maximize na yung tawag nito yung contribution interest nila or pag i-increase niya
kasi hanggang 5% lang daw. So yan siya. Sa 2025, magkakaroon tayo ng 5% din kasi max na yan. Okay, so punta naman tayo doon sa sabi nila na may contribute natin na kaunti lang daw. Okay mga ka-viewers, dito naman tayo pumunta sa sinasabi nila na kaunti lang ating maiaambag sa sinasabi nilang PhilHealth or Universal Healthcare. Yun nga mga ka-viewers, hindi ako tatakot kung ito ay magiging malaki or magiging maliit. Ang problema nga lang ay nagbabayad tayo na hindi natin alam kung ito ba yung mapapakinabangan dahil nga wala silang plataforma na ito yung mapakinabangan ng mga OFW. Okay, so ito, punta tayo sa 2020 kung ito ay magiging mandatory. Ang babayaran ng bawat isang Pilipino na nagtrabaho sa ibang bansa ay sumasahod ng 10,000 ay 275 per month. Ito estimated lang mga ka-viewers. Kasi itong total of OFW, hindi ko po alam kung ano yung updated ngayon 2020 kasi pumunta po ako sa Philippine Statistics Authority. Ito po yung nakapost na 2018, which is may narinig po ako yun doon sa video na mayroon daw 10 million na 10 million ata na binigay ng PhilHealth na OFW sa PUAA. Parang gano'n ang pagkarinig, hindi ako sure. So ito ay estimated lang. Sa 2020, kasi hindi pa na-implement yung 3% kasi tinutulan natin ng mga OFW, sana hindi na yan matuloy. 2.75. So ang babayaran ng sumasahod ng 10,000 ay 275 sa isang buwan. Itong 275, i-times mo siya ng 2.3 million, ito po yung lalabas itong monthly collection niya. Pagkatapos mo po niyan, i-times mo ito sa 12, ito naman po ay lalabas sa isang taon. Kung ito ay 2.75% na contribution. Pag naman naging 3%, ito po ay 300 times 2.3 million. Magkakaroon po tayo ng itong number na to. Tapos i-times natin ulit sa 12 at ito naman po ang magiging kalalabasan. Estimated nga lang ito kasi ang ninagay ko lang dito na salary ng bawat Pilipino sa 2.3 million na yan is 10,000. Kasi yun ang minimum nila nasisingilin eh. 10,000 to 60,000 parang ganun. Ngayon, itong 2.3 million, hindi ko rin alam kung ito ay accurate kasi wala nga silang nakapost doon. So, ganito yun. Ito yung makukuha nila sa atin. So, sa aking palagay, ang OFW kasi ay tumataas. Sabagkat, yun nga, maraming nangangarap na mga kababayan natin na gusto magtrabaho sa ibang bansa dahil para makakuha ng malaking sahod. Para maiahon sa hirap yung pamilya niya. So, ito, possible na mag-increase to or mag-decrease. Dito naman sa amount na to, basic salary na to, ito, sigurado ako dito na i-increase to. Kasi, wala naman siguro or bibihira lang ang nag-abroad na ang sahod niya is 10,000. Bakit? Dahil kung 10,000 lang ang sahod niya, dyan sa Pilipinas ay sumasahod tayo or basic salary natin dyan is Manila rate is 500 plus. Dyan na lang siya magtrabaho sa Maynila kung sakasakali. Kasi 500 times 30 magkakaroon siya ng 15,000. I-grab niya tong 10,000 na to tapos malalayo pa siya sa pamilya niya. So kaya po sigurado ako na ito, tataas ito. So pag tumaas ito nito, itong basic salary, tataas din po itong annual collection at saka itong monthly collection nila. So, malaki-laking halaga po yan mga ka-viewers. Ayon nga mga ka-viewers, ang sinasabi ko, hindi po ako nangangamba sa sinasabi nila na pag ito ay tataas ng hanggang 5%, ang pinangangambahan ko lang is yung
pagbabayad natin o saan ba ito mapupunta, paano ba natin ito mapakinabangan. Hindi oobligahin ng OFW pero pag di nagbayad, di makukuha ng OEC. Ano ba yon, Jen? Kasi ang nakipag-ugnay kami sa PUI at saka sa OWA Mhm. para nga ma-cover natin yung balanse ng 10 million na OFW natin. Ma-register sila at saka para makapag-participate sila sa program, sa National Health Insurance Program. Oo. Ngayon, kaya tayo nakipag-ugnay sa PUI at saka OWA para Oo. makakolekta din tayo dahil alam mo, Igan, maraming sa kababayan natin hindi nga makabayad ng ng premium. Sagot sila ng mga nakakabayad saka ng gobyerno. Sabi ng PhilHealth, may moratorium sa pagbabayad ng kontribusyon. Saka na lang natin pag-usapan yung mga premium payment at gagawin ng PhilHealth ang lahat upang hindi maging makat sa ating mga OFWs yung pagbayad ng premium. Si Health Secretary Francisco Duque III ipinanawagan ang suspensyon ng probisyon ng IRR ng Universal Healthcare Law ukol sa dagdag na kontribusyon sa mga OFW.